isa sa mga interview netong awa ni Yusek Cabral. O, sabi dito. Death certificate. Yung nag-declare po na patay. Oo. Sir, pinapa-DNA test din daw po. Sabi ko, paano mag-swab ka lang, makakalaman mo DNA ng di ba? Parang napatawing proseso, pinapahirap. Kami na yung anak ko, tsaka ako na mismo sasabi, asawa ko yan. Nanay nila yan. Oh. Ba't ano pa gusto nila i-prove? Maghanap sila ng tao? Oh. Wag na daw eh. Yung reaction ko dahil, Diba? kung ikaw man, gusto mo ba nakita mo yung magulang mo o yung kasama mo sa bahay na asawa mo na nakita mo na nagka-disgrasya tapos gusto mo pabuksan mo pa yung kayo na siguro mag-umusga. Ayan na, no? Tapos may mga lumalabas din na balita, no? Na kung saan sinabi nga na ayaw niya mag-cooperate, and then may mga chismis na matagal na daw hiwalay ito tsaka si Yusek Cabral, at merong ngang inililink na isa ring I think it was a congressman or something. Hindi ko maalala na naging kapartner yata ni Yusek Cabral. Yung chismis lang naman yun. Nasagap lang natin. And open chismis. Hindi ako yung nagkakalat. Ha? Baka hindi sa atin galing. Pero yan yung lumalabas ayon sa balita. No? So yan nga yun. And I think nakakita kasi sila ng bagong video. And ang ano ba sabi dito? Kasi sinabi na nakakuha na sila ng autopsy. Ng autopsy tsaka ng DNA. 'Di ba? Sabi niya lumabas na po yung resulta ng DNA. Sabi ko, kung lumabas na yung resulta ng DNA, sabi ng ayaw nilang mag-participate. Kanino sila kumuha? 'Di ba? Kailangan kasi i-compare. Siguro yung mga dating gamit, yung suklay, ganon, 'di ba? Yung toothbrush. 'Di ba? Doon i-compare. Ngayon, kung hindi nagparticipate yung mga kamag-anak or yung relative, hindi ko alam. Kumuha ba? Doon ba sa anak? Doon sa anak, Boss Virus, meron ba? Sigurado may nag-participate yung anak? Okay, doon sa anak, kumuha. Saka sa anak kinumpa. Anak ko. DNA. Anak mo nga yan. Ang alam ko, hindi ko alam correct me if I'm wrong Boss Furious. Ang alam ko, dapat makakuha din ng sample ng existing na DNA ni Yusek Cabral, and then kukuha ng dun sample dun sa dead body or dun sa carcass na nakuha, 'di ba? Tapos yun yung isa-survey, yun yung i-DNA test. Eto, pakinggan natin. Tagapala nagtutulak Virus dyan, no? Well, kung di sila naniniwala, pwede naman sila Ito pa isang medyo siya'y isinagawa ng isang autopsy at DNA swab. At unofficially, yung DNA swab ay lumabas na siya talaga yon. Plus the fingerprint. So lumabas na. So sinwab, sabi ng ewan ko kung sinwab nga ba o hindi. No? Pero yan na. So ang problema ko kasi dito, meron talagang dalawang report na kung saan medyo magkaiba. No? Naging iba na yung mga statement ng police, lalo na mamaya papakita ko rin. Plus the identification. Pucha, niloko nga kami ng kapatid mo. May senador, makukulong. Bagong December, wala pa. Yan. At lumalabas rin na consistent sa investigation sa follow-up investigation. Number one, walang sa kotse, walang signs of struggle. Yun, Walang bloodstains. Number two, ang autopsy ay consistent with blunt force trauma from a high fall. May call, From a fall. Kaya lang, ang una sabi, una ulo. Una ulo sa bugpuet. Bad joke. Bad joke na naman. Tapos ngayon, una daw paa. Number three, mag-isa talaga siya sa Kasi kung lugar na yun. nagpatihulog, Walang witness. diba? Walang witness. Kasi nagpatihulog daw eh. So patihulog, ibig sabihin, nagpakalaglag, di ba? Pero it turns out nung umaga, sinubukan niya na. Nakita lang ng pulis, kaya umatras siya. Pero nung bumaba siya, parang
pagbaba kasi ng driver ng 2 kilometers down parang pag-gasolina, pagbalik ng driver, di na siya nakita eh. So baka doon pa lang tumalon na. Oo, tamo, magkaiba na yung kwento nila. So, iniwan niya, ilang oras eh. Hindi naman magpapagasolina. Di ba? Ewan ko medyo mas, confusing kasi. Ang sabi kasi ng driver, ang problema, hindi na nagpa-interview yung mga yun eh. After, nagbigay lang ng isang tapos hindi na rin nagbibigay. So, wala talaga tayong makuhang information. So, anyways, less interview or less talk nga, less mistake siguro. Ang sabi ng driver, sige, iwan mo na lang muna ako dito. And then, kaya nga marami pa naghihinala, the driver knows na talagang iniwan niya yung kanyang bag and mobile. And then, why the hell would you allow yung boss mo na iwan doon? Anyways, paano mo siya makukontak ulit, di ba? Ayun na lumalabas. So, ang cause of death, Blunt force trauma, wasak ang kanan na bahagi ng mukha niya. Bali Wasak yung kanang bahagi ng muka. Una ulo eh. Yan yung recent eh. Kailan ba to? 13 days ago. So ito yung mga early na mga And dun sa sumunod na mamaya tingnan natin kung ano naman. ang kamay, bali ang tuhod, at saka dito sa likod basag. Bali ang kamay, bali ang tuhod. Bali kamay, bali tuhod At saka yung kanyang ribs ay nag-leakage ay shattered towards the internal organs. So Medyo mataas talaga, mga 30 meters. 30 meters eh. Yung, 30 meters, At saka pure rock. Pure rock ang binagsakan. 30 meters. Pure rock. Na-DNA mo ba? Na-DNA mo ba yung rock? Baka mamaya may halo yan. Pure rock daw eh. Baka shabu yan joke lang. Wala tayo sa ulog Pasensya na. Medyo Happy New Year pa Happy New Year pa. 100. Walang talon, walang puno, walang lupa, diretsong bato talaga. Bato talaga. So sana yung mga paborito. Pucha, durog yun. Grabe, hindi walang puno. Wala daw puno Talagang diretso eh. Yung Japanese na katrabaho namin, nagpatiwakal eh. Tumalon eh. Talagang hindi mo na siya mamumukaan. Hindi ganun. Talagang, 6-footer. Nung pagbagsak, na lang eh. Talagang lahat. Yung paa, sa sobrang nung impact, yung paa pumunta sa ulo. Yung kamay, pumunta dun sa nakaganyan. Talagang hindi mo na na-compress. Hindi ko nga alam ba't ganun yung nangyayari pagka may... Tapos, sabog talaga yung chest niya. Sabog yung chest. Yung ulo, may galos lang, hindi sumabog. Siguro nauna nga yung chest. Yun yung nila. So sabog yung chest. Talaga. Ito nating trolls ay nakikinig ngayon. Yung mga conspiracy theories dyan. Well, kung hindi sila naniniwala, pwede naman sila mag-volunteer. Yeah. Tulak namin doon para makita nila. Huli pa. Kala ko ba wala? Sabi walang tumulak, di ba? Bakit yun naman meron? Kala ko, voluntaryo yung pagtalon. Bakit ganun may tumulak? Kung pareho talagang lalabas doon, di ba? Be careful what you wish. Oo, di ba? Kasi, Sek, pwede ba sumama dyan? Magtulak, ikaw lang. Magtulak, please. Aming tagapala ng tutulak. hindi kasi, Pwede ba dagdagan yung tutulak? kasi sabi na nga ba, marami magiging conspiracy theories dito eh. Siyempre, mauna na yung mga tuwan-tuwa sa akin. Kaya sinigurado ko talaga na yung complete yung autopsy report, complete ng crime, scene of crime report. Pati yung time in and time out ng hotel, nakuha na rin namin yung CCTV. Ay, yun nga ako talaga, meron akong change of heart na medyo talagang dun na, dati talaga sigurado ako, buhay pa dun sa channel natin sa kabila, I did even create a scenario or a kwento na kung saan, talagang almost feeling ko yun yung nangyari talaga eh. Di ba? Ito, yan yung sabi ni, ex kasi ngayon, sa pagkakahulog. Tingnan nga natin, ito rin yung isa, I think this is also, yan, kasabay ito nung paglabas nung kung kailan na si Yusek Cabral. Yung interview rin na yon. That was 13 days ago. Ito 13 days ago rin. Pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Live mula sa Benguet, nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, anong resulta ng autopsy? Ayan Just lumabas ng araw ang So tingnan natin kung magtatali dun sa report sa labi ni dating DPWH Yusek Maria Catalina Cabral. Ayon sa Cordillera Police Public Information Office, blunt traumatic injury mula sa pagkakahulog ang sanhi ng pagkamatay ni Cabral.
Matatandaan natin nung una ay ayaw ng Mr. Ni Cabral na ipagpa-autopsy ang bangkay pero nakumbinsi rin siya ng Benguet Police at Soko. Kaninang mag-araw nang isagawa ang autopsy at nasaksayan nito mismo ng asawa ng dating Yusek. Ayon naman sa Tranquil Funeral na kumuha sa bangkay ni Cabral, wala raw damage ang mukha nito bagamat may mga bali sa katawan. Agad daw nilang nakilala ito. Wala daw damage eh. Sabi po, ano yung ano naman yan? Sabi, di ba? Ano ba sabi? Pakinggan nga natin. Sabi ni Yus. Ayan sinenyas pa niya. Tumalo na. Ayun na lumalabas. So, ang cause of death, blood Blunt force trauma. Wasak ang kanan na bahagi ng mukha niya. Oh, wasak yung kanang bahagi ng muka. Sinungaling talaga, sabi, ayan, Cabral, wala raw damage ang mukha nito bagamat may mga bali sa katawan. Agad daw Walang nilang damage yung mukha Bali yung katawan. funeral na kumuha sa bangkay ni Cabral. Oh. Wala raw damage ang mukha nito bagamat may mga bali sa katawan. Agad daw nilang nakilala. Walang sugat sa mukha Kaya sa'yo, wasak na. Kasi alam nyo, kunyari magpapahulog ka, tapos yung volunteer yung pagkakahulog mo, malabong iuna mo yung ulo mo Di ba? Tumalon ka 30 meters, medyo siguro may mga 15 seconds ka bago ka dumating sa baba. Tula mo yung kamay mo Kaya nga yung sinasabi ko di ba? Nagpatahulog, sabog yung chest niya Pero yung mukha, wala talagang sugat Langganos Siguro huli na. Huli nang lumapag. Something. Ito dahil sa driver at sa larawan sa social media. Nakasuot daw ng pantalon, pink na blouse at nakaplit. Ayun kasi, ba't kaya Hindi, syempre, lasog-lasog na yan no? So tama lang na ibalutin, takpan. Alam nga na may pakita yung mukha, may balot lang sa kita yun. Di ba? Natatawa tuloy ako kasi nakita ko yung Flip-flop sneakers daw si Cabral. Wala rin daw itong cellphone o gamit sa katawan ng ihaw nila mula sa bangin. Kinuha na ng specimen ng PNP ang bangkay ni Cabral para sana sa DNA analysis pero hindi na ito ipinatest pa. Samantala, viral ngayon ang selfie na ito ng driver ni Cabral sa Canon. Ayan Anong date yan? 13 days ago din yan. Nung sinabi wala ng Tapos si Remulla, 2 days lang meron ng hindi naman daw pala. Ano ba talaga? Ito pala Sabi, hindi daw Nakaupo sa concrete barrier si Cabral sa likod ng driver na tinuturing ng person of interest sa kaso. Kaugnay naman ng patuloy na investigasyon. Ito, yun lang Yun na sa akin kasi yung mga yung mga recipe for uncertainty. No? Hindi kung bakit din ako medyo naguluhan kasi nga yung driver it's not regular, no? It's not standard na magpicture ka and then selfie ka seeing your boss na and then smiling. Naka-smile ka pa Nung nagpa-selfie ka selfie, kailangan kita yung boss mo. Your boss is there sitting and bangin yan. And bakit siya nagpicture? Ang feeling ko lang is to prove na nandyan talaga sila. And to prove na she was there. So yan, kailangan may mga proof na nandyan nga talaga siya. Ng patuloy na investigasyon, nananawagan ng NBI sa mga motoristang dumaan sa Cannon Road noong December 18 sa pagitan ng alas 9 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi na kung may dashcam footage daw sila ay ipadala ito sa email ng NBI at makipag-ugnayan para makatulong sa investigasyon. Pagtitiyak ng NBI, ituturing nilang confidential lahat ng makukuhang impormasyon. Ang hotel naman na sinasabing tinuluyan ni Cabral at driver nito, tumanggi na magbigay ng impormasyon alinsunod sa Privacy Act. Nakikipagtulungan naman daw sila sa isinasagawang investigasyon. Jess, sa ngayon, nagain naman ang search warrant sa Ion Hotel ang PNP para makakuha ng CCTV footage at muling masuri ang kwarto ni Cabral sa hotel. Nakausap din natin kanina si PNP Public Information Office Chief Police. Yan. Anyways, so yan yun So medyo feeling ko, medyo iba yung nila. Magkaiba sila ng sinabi. No? Lalo na yung mga kung ano talaga yung nangyari. And DNA lumabas na raw. Ganun din, no? Dito pagkakasabi pa lang, hindi daw nag-participate si Nakuhanan daw pero hindi na raw ginamit.